I don't have a mattress because my mattress is dehydrated. Why? Because you know the mattress is no. Baby mo, nasa puso tisip ko. May pagkurot pa sa pisngi. So today magre-react na naman tayo sa iba't ibang TikTok na tinatag nyo sa akin. Without further ado, let's start! Not too much. Are you single or married or single mom or what? No, I'm a single dog. Ano? Single what? Single dog. Single what? Single dog? Yes, Single dog? What mean dog? I'm a lady dog. Lady boy? Yes, lady boy. Yes, Right. right. Naman dog kasi sinasabi mo. Ikaw bakla? Oo, bakla ako. Talaga? Oo, bakla. Nice, I like. Gusto niya. I don't have a mattress because my mattress is dehydrated. Hindi po pwede ma-dehydrate ang mattress, okay? Pwede kang ma-dehydrate as a whole, yung buong katawan mo. Ibig sabihin na babawasan yung water content. Handmade over here. Let's give it some of the sauce. Sausage, Here. One like prito, no? Oh God! Ano yung napanood ko? Magko-comment pa lang sana ako na processed food yan eh. Yung sausage, tapos prito, mataas sa trans fat. Kaso parang iba yung ginawa ni ate. So mabalik tayo dun sa usapang processed food. Karamihan ng mga sausages kasi na nabibili sa market, mga processed yan. And syempre kapag processed food yung lagi mong kinakain and mataas talaga yun sa diet mo, posible na mataas din yung trans fat content yan. Again, kapag sinabing trans fat, yan yung mga taba na bumabara sa iba't ibang parte ng katawan mo. Specifically sa ugat, lalo na sa puso. Babarahan yung ugat mo sa puso, pwede ka magkaroon ng heart attack. And you know, I'm lady boy. I have a penis. But don't you worry, I have a almoranas. Ah! You don't have a bukid? Bukid, no bukid. Because I have a almoranas. Don't you worry, because I have a penis. But I have a almoranas. Almoranas is the neighbor of penis. Ano ba ito? Ano ba mga pinagtatag niyo sa akin? My almoranas is flexible, open-minded. Parang networking lang ah. Close open. Yung mukha nung foreigner, di na maipinte. Di na kung matutuwa pa siya o ibababa niya na yung tawag. Okay, since usapang almoranas na rin naman, no? So, nangyayari yan kapag yung mga ugat dun sa may puwetan natin eh, lumalaki. So, kapag lumaki yun, medyo masakit yun, makirot. Tapos, hirapan sila tumumi. Minsan, may pagdurugo rin sa pagdudumi nila. Tip lang, no, sa mga pasyenteng mayroong almoranas. Pwede nyo gawin yung tinatawag na hot sits bath. Ginagawa lang yun. Upo kayo sa may batya na mayroong maligam-gam na tubig. So, gawin nyo lang yun for several minutes, nakakatulong yun sa pain ng almoranas nyo. Pero kung severe na yan, hindi na gagana yung mga hot sits bath, dapat pinapacheck na yan sa surgeon. Ang lupit ng trip nito ah. Kita pa siya sa baba, ayun no? Yun yung tao, ayun no? Manual earthquake yung ginagawa. Natutulog yung tao eh. Kung ay matulog, magpatulog kayo! So anyway, siguro yung pagkahilo na lang, no, yung pag-usapan natin. Isa yan sa mga common na kinocomplaint ng mga pasyente, dizziness. Again, kapag kayo nahihilo ng sobrang tagal na, 3 months, 6 months, maraming pwedeng dahilan. Pwedeng dahil sa brain, pwedeng merong problem sa dugo, mababa yung BP, pwedeng merong problema sa loob ng tenga. Yung tenga kasi natin importante yan sa pagbalanse, may function yan for balance. Actually, kung meron kang malaking tutuli na naipon dun sa loob ng tenga mo, pwede ka minsan mahilo, pwede ka minsan out of balance. Kakagawa, makakatumbas lang yung napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo, hanggang sa puso tisip ko. May pagkurot pa sa pisngi. Kita na namin. Yan yung mga kaklase mo nung elementary o high school na inaasar nyo. Pinag-prepare nyo, pinag-team up. Deadma pa si ate sa una eh. Yee! May pagkurot pa dito. Yee! Lagi ba sumasakit yung ulo mo? Oh. Ala, baka bobo ka. Ikaw, bobo! Grabe naman, hindi naman ganun yun. Okay, so maraming causes ng pagsakit ng ulo, no? Pwedeng
muscle, buto, brain, BP, marami. Pwede sa mata. Of course, kung matagal na, naka-istorbo na, no, sa pang-araw-araw dapat pinapacheck para mas maimbestigahan. Hindi dahil sa ob-ob. Ay, mga tropang hindi bobo. Binawi! Grabe, hindi man lang. Kung sumobra, ibalik mo lang sa baso. Sinipsip mo pa doon sa straw ng bata eh. Naghalo-halo na yung mga bakterya niya dyan. Inihigop eh oh. Bata, di mo lang kung masaya o malungkot eh. Dismayado yung lakad. Alam ko mamahalin ng mga bilihin pero hindi mo kailangan utuin yung sarili mo, ma. Tangina ka lumayas ka dito, Lokong anak to. Okay, so ito rin, no, example din to ng mga pagkaing mataas sa trans fat. Taba na nga ng baboy, tapos piniprito pa, no? Mamatay ako doon. Again, piliin natin yung food na kinakain natin. Dapat nutrient-rich. Ibig sabihin nun, sa isang plato, iba-iba yung sources ng nutrients mo. Variety of nutrients talaga. Hindi lang taba, hindi lang carbohydrates. Dapat merong protein, merong vitamins, merong fiber. Mas maganda, iba-iba yung kulay ng pagkain. Jeep sa Cavite. Ha? Ba't ganun? Ha? Ang ganun? Ano nangyari yun? Grabe talaga sa Etibac. Dami nangyayaring kakaiba. Ow! Ang kapal nung balbas eh, oh. Tapos iwawax. Sama pa yung may dito, no? Oh. Naluluha na siya. Wow. Kunti na lang. Ow. Okay, no, sa pagwawax, pag-shave, pagtitrim. Of course, lagi nating tatandaan na dapat malinis yung mga gamit. Okay lang naman yan. Basta malinis yung gamit. And sa pag-aahit, dapat tama yung direction ng pag-aahit nyo. Dapat towards dun sa direction ng buhok. So, kung ganito yung direction ng buhok, ito yung skin. So, dapat yung way nyo ng pag-ahit pa ganun din. Huwag nyo kukontrain na pa ganun. Kasi ang mangyayari nun, magkakaroon kayo ng hair ingrown. Yun yung parang maliliit na tagyawat. Tapos parang minsan nagnanana. Oh, ito yung tinatawag na herbs appliance. Parang robot, no? So, yun, naglagay siya ng herbs appliance para makorek yung occlusion ng jaw niya. Masakit yan. Tingin ko masakit. Galing eh, no? So, yan. Pa-check nyo sa mga dentist ba kailangan nyo ng herbs appliance kasi meron kasing dalawang types yan. Minsan kasi yung itong unahan, itong sa may maxilla, nakabante siya pa unahan. Tapos itong sa may baba mo, nakapatalikod. So, nakaganto siya. Hindi siya normal. Kasi diba dapat ganyan. So, yung iba nakaganon, naka-overbite, nakaganon. Tapos yung iba naman naka-underbite. Yung baba naman yung naka-forward sa unahan. So, nakaganon. So, pwede yan makorek by using yung mga ganito. Grabe. Nagpalit na ng role yung mga asawa yung lalaki na yung naging housewife. Lakas ng suntok ng babae. Ano yung pagkain mo? Ha? Ano yan? Makaloro. Ano? Makaloro. Ano? Makaloro. Makuloro? Oo. Masarap ba? Masarap yan. Okay. Merong tao, no, na hindi ko lang kung nagloloko lang ba siya o seryoso hindi niya mabigkas yung salitang macaroni. So anyway, if this is a skit, okay naman, nakaka-entertain. Pero kung totoo to, may mga tao kasi talaga na hindi makapagbigkas ng mga certain words. Kaya di ba minsan? Usually sila yung merong mga speech problems. Nangyayari yan kadalasan, kunyari bata pa sila, tapos meron silang delay sa brain development, or baka naman mahina yung pandinig or merong hearing loss. Of course, kung mahina yung pandinig mo simula pagkabata, mahihirapan ka na rin magsalita nun. Ahan ko kay mga babae, lagi ka comment anong Teramax ay wa na jud ni, wa na gyud. Hurot na sad ni karon. Ay, di ko maintindihan. Inom ko ani inyong gabi kay napansin ako, lugay na kami walay labing-labing sa kong partner. Tungod sa kakapoy, sa ka-stress, sa adlaw-adlaw. Pero tingin ko, nagbebenta siya ng supplement na tungkol sa labing-labing kasi Teramax ang pangalan. Tingnan natin sa Shopee kung ano components na to. Shopee. Teramax Adult Supplement Capsule 500 mg. Ingredients: maca root, saw palmetto, guyabano extract, honey goat with tongkat ali, ginkgo biloba, ginseng, cinnamon. Sabi nila 30 minutes to 1 hour before bedtime. Pampagana sa intimacy. Okay, so itong mga components na to, mga herbal to, kulang sa studies kasi na nagpapatunay na talagang nakakadagdag siya ng
sagana sa kama. Normally naman talaga bumababa yung libido ng mga kalalakihan kapag pumapatong sila ng certain na age. Usually siguro mga 50 years old, 60 years old. Depende, no? Iba-iba. And normal yun, okay? Kasi bumababa na rin yung levels ng hormone nila, yung testosterone. Kung bata ka pa naman pero nakakaramdam ka na ng decrease ng libido, baka naman meron kang bisyo, alak, sigarilyo, or baka naman meron kang anxiety and depression. Of course, pwede nyo naman i-try yung mga ganitong produkto basta sisiguraduhin nyo, no, na FDA approved. And of course, iunahin yung bilhin, yung mga maintenance yung gamot. Kung meron kayong mga tinitake na dapat i-take yun yung ipambibili nyo. Kasi kung ito yung uunahin nyo, baka masayang yung pera. Yes. Final interview. What's your name, ma'am? Yes. Yes. Kalokohan na naman itong sinisan nyo eh. What should be hire you? Yes. Where can you see yourself 5 years from now? You know. Why? Because you know the matter is no. Ano ba yan? Instead of taking a bunch of small sips, open your throat and let it slide down. The way that you get it open is by taking a little liquid in your mouth, looking up, and swallowing. This will prime your chug muscles, and along with a little upward pressure with the diaphragm, you can keep it open. And that's how you can drink anything in one ginormous sip. Oh. Cheers. Oh, nabusog ako. So, meron siyang skill, no? Hindi ko alam kung paano... Ano gagawin? Kung ligtas, siguro naman. Pero wag nyo na gagawin. Anong silbi niya? So, diyan ko natatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. And kung nag-enjoy ka, nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Follow my TikTok and subscribe to my Instagram. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.